mo ng bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magsamahin ang puon, magdiwang tayo sa ating ibusyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang ganang nagpagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tinipon tayo ng Diyos bilang kaanib ng malaking pamilya niya, kaya tumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawisi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon
ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya'y nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po muli sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ho ay Biyernes muli, araw nating mga deboto, araw ng pamimintuho at pakikipagtagpo kay Jesus Nazareno. Kaya nga lahat ng mga nagmamahal dito kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang balangkas ng mga pamantayan ng pagiging disipulo at tagasunod ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung ibig nino man ang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tatlong batayan, tatlong pamamaraan, tatlong bagay ang dapat isaalaalang ng isang disipulo na sumusunod kay Jesus Nazareno. Ang pagtalikod sa kanyang sarili. Kabaliktaran nito ang narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Narinig natin ang angkan at ang lipi na pinagmulan ni Noe, nais magtayo ng mataas na tore. Bakit? Dahil gusto nilang marating ang langit. Gusto nilang maabot ang langit. Pero hindi lang yon ang gusto nila. Sabi sa unang pagbasa, gusto nilang maging tanyag. Gusto nilang sumikat. Gusto nilang makilala ng napakaraming tao. Kaya nang nakita ng Diyos ang kanilang kagagawan, pinabagsak ng Diyos ang tore ng Babel at ipinakita sa kanila na hindi sa pagiging tanyag at pagtatayo ng matataas na tore ang daan para makarating sa langit. Ibig sabihin, lahat ng mga nagnanais maging tanyag at sikat, dadating ang panahon na babagsak at babagsak din sila. Lahat ng gagamit ng pangalan ng Diyos sa maling bagay, gagamitin ang Biblia para sa sarili nilang katanyagan at hindi katanyagan ng Diyos, babagsak at babagsak. Dahil ang iniisip lang nila ay ang sarili nilang katanyagan, pansariling adhikain at personal na intensyon lamang. Kaya nga sa pagkakatawang tao ng Diyos, kay Jesus Nazareno, ituturo sa atin ni Jesus Nazareno ang namumukod tanging daan para marating at maabot ang langit sa pamamagitan ng pagtalikod sa sarili. Sa mga sulat ni San Pablo, sinabi ni San Pablo, hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Itinuring ng Diyos ang sarili niyang kabilang sa mga dukha, kabilang sa ating mga aba.
Dahil yun lang ang natatanging paraan para tubusin, para hanguin tayo mula sa pagkakasala at pagkakadusta. Ibig sabihin, ang paraan para maging tanyag sa mata ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapakababa. Kaya nga makikita natin sa imahe ni Jesus Nazareno, ang Diyos na nagpapakababa, ang Diyos na kakulay nating mga tao, ang Diyos na tigmak ng dugo, tigmak ng sugat, ang Diyos na tila pinahihirapan. At sa paghihirap ni Jesus Nazareno, tangan-tangan, bit-bit at dala-dala ni Jesus ang kanyang krus bilang pagpapakita at tanda ng pagmamahal ng Diyos sa mundo at tanda ng pagmamahal ni Jesus Nazareno sa Ama. The cross is the ultimate expression of the Father's love to humanity. And the cross is the ultimate expression of Jesus' love and obedience to the Father. Kaya nga ang krus, hindi na lamang tanda ng paghihirap at pagpapahirap sa mga kriminal. Pero ang krus, dahil kay Jesus Nazareno, ay nagkaroon ng bago at mas malalim na saysay. Dahil simula noon, ang krus ay habang buhay na tanda ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga totoo ang sinabi ni San Juan Pablo II, Pope John Paul II, naroroon ang Diyos kung saan tayo mas nahihirapan. Naroroon ang Diyos kung saan tayo mas nahihirapan. Dahil sa paghihirap na yaon, tinuturuan tayo ng Diyos na umasa lamang sa Kanya at hindi sa ibang tao. Dahil sa paghihirap na iyon, tinuturuan tayo ng Diyos na lumimot sa sarili, magbuhat ng krus, at sumunod lamang sa Kanya. Kaya nga dugtong ni Jesus, pagkatapos niyang sabihin ang tatlong balangkas at pamantayan ng pagsunod sa Kanya, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. To lose something is to gain something. Kaya huwag kayong matatakot, huwag kayong mangangambang mawalan at maubusan. Dahil ang mga taong marunong maging mapagbigay at lumimot sa sarili,
pupuspusin ng Diyos ng kanyang biyaya, siksik, liglig, at apaw-apaw. I can assure you that experience ang mga taong marunong mapagbigay, tatanggap ng mas marami at higit pa sa kanyang inaasahan. Pero ang mga taong madadamot, ang mga taong hindi marunong magbigay, ang mga taong makasarili, sarili lang ang iniisip kaysa ang kapakanan ng kapwa, marami ang mawawala sa mga taong ganid. Bakit? Dahil mawawala sa kanila ang mga taong dapat umaasa sa kanila. Akala kasi natin, ang pamantayan lang lagi ng buhay ay salapi, pera, ari-arian. Akala kasi natin, ang tanging magpapasaya lamang sa atin ay mga bagay na meron tayo. Pero nakikita natin ang realidad ng kamatayan. Laging sinasabi ng mga matatanda, hindi mo yan madadala sa hukay. Hindi mo yan madadala sa libing. Hindi mo yan madadala sa burol mo. Sa kamatayan, magiging pantay-pantay ang tao. Hubad kang dumating sa mundong ito. Hubad ka ding mamamatay. Kaya nga dapat ang pag-impukan at pag-ipunan natin ng yaman ay mga yamang dapat na nagtatagal. Mga makalangit na kayamanan sa pamamagitan ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, sa pagtatalikod sa sarili, sa pagbubuhat ng krus, at sa pagsunod kay Jesus. Kaya mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kadeboto kay Jesus Nazareno, kung ibig nating sumunod at maging disipulo ni Jesus Nazareno, 3 batayan at pamamaraan. Kalimutan ang sarili, yakapin ang krus, at sumunod sa Kanya. Huwag matatakot mawalan. Huwag matatakot magbigay. Dahil pupuspusin ni Jesus Nazareno ang mga taong marunong magbigay sa kapwa. Pupuspusin ni Jesus Nazareno ka ng siksik, liklig, at labis-labis na biyaya. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at ihahandog sa misa bilang alaala ng mahirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa isang natatanging paraan, idalangin din natin ang kalusugan ng ating mahal na Santo Papa Francisco, kasihan at samahan nawa siya ng mahal na Birheng Maria at ang lahat ng mga anghel at banal sa mga sandali ng kanyang kahinaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo, ay aming inaalay, aming hindi pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya
masama. Hiniling namin kaming yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo.
Panginoong Heso Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso namatayan sa isang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal. Nuestro Padre Jesus Nazareno,